Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves, and I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Akabukas ko lang ng aking phone. Nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list rin yun. Ano ba kayo mga party list? Hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo, mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil
protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O, di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga corrupt dyan, ha? Di mo kaya yung petron nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report, di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka. Sinabihan ka. Sukdula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Auntie Claire. Para, ano ba ang presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM eh. Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? Sawang-sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise? Para may transparency? Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao? May constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. So, sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot? Walang mananagot? Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama! Ang mastermind pa? Ang mag-state witness? Yun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, mag-resign na kayo lahat.